JP, ano na lang ang kulang sa konstruksyon ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension para magamit na ng mga commuter? Ella, ang kulang na lang ay yung system works dito nga sa Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Kabilang dun sa system works na kulang ay yung paglalagay yung sa sistema sa ticketing system, yung mga signages, tsaka yung entrance pagpasok ng mga pasahero papunta doon sa mismong platform. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, 98.2% na ang natatapos sa Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Ito yung mga istasyon ng Redemptoris, MIA, Asia World na nakakonekta sa PITX, Ninoy Aquino at Dr. Santos. Kanina, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na bago mag-December 25 ngayong taon ay inaasahan nilang pwede nang magamit ang 5 istasyon. Partial operation muna ang bubuksan mula sa Baclaran sa Pasay hanggang sa Dr. Santos sa Parañaque. Inaasahan na magiging pareho pa rin ang pasahe sa tren kung ano ang existing na fare matrix ng LRT1 stations. Aabot sa nasa 50,000 na mga pasahero kada araw ang inaasahang maseserbisyohan ng 5 istasyon. Samantala, ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, ang 3 pang istasyon ng LRT1 Cavite Extension ay matatapos hanggang sa 2031. Kanina, pinasilip ng DOTR ang LRMC at ng LRMC ang loob ng Dr. Santos Station sa Parañaque. Tapos na ang civil works nito at nakaayos na ang mga riles. Ang Dr. Santos Station, merong intermodal na transport hub kung saan paglabas ng mga pasahero sa istasyon ay makakasakay na agad sila ng jeep, bus, taxi o UV Express. Ella, ito nga kinatatayuan natin, ito yung paglabas ng istasyon ng Dr. Santos Station ng LRT1 Cavite Extension. Ito yung mismong transportation hub. Kumpara dun sa mga existing na LRT1 station, ito lang yung meron na intermodal na transportation hub. Kaya paglabas ng mga pasahero dito sa istasyon ng Dr. Santos, meron na agad silang masasakyan na ibang klase ng mga transportasyon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Parañaque City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.